Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po't dapat natin siyang bigyan ng papuri at pagsamba. Bago po tayo magsimula, hinihiling ko po ang bawat isa na isilent ang ating mga phones para hindi ito makasagabal sa ating pagpupuri. Magsimula po tayo sa pagtataas ng pangalan ng ating Panginoon. Ibigay po natin lahat ng papuri sa ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng Isaias chapter 6 verse 3. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Dumako naman po tayo sa pagko-confess ng ating mga nagawang kasalanan. Ihingi po natin ang kapatawaran ng mga ito. Banggitin po natin ito isa-isa dahil alam po nating walang nalilingid sa ating Panginoon. Atin pong basahin ang aklat ng Santiago, chapter 5, verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pasalamatan naman po natin ng Panginoon sa patuloy at walang sawang mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Pasalamatan natin siya sa pagdala niya sa atin dito. Basahin natin ang aklat ng awit, chapter 107, verses 8 to 9. Kaya dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat, dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Ibigay naman po natin sa Panginoon ang ating mga naisin. Isama po natin sa panalangin ng ating bansa. Ipag-pray din po natin ang mga namumuno sa ating lalawigan. Isama din po natin sa ating prayers ang leaders ng ating church. Ipag-pray po natin ang patuloy na patnubay sa ating mga leaders. Ipag-pray din po natin ang bawat pamilya sa ating church. Hilingin po natin ang healing ng bawat isa, physically and spiritually. Basahin po natin ang unang sulat ni Pedro, chapter 3, verse 12. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila ay malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang muka, sa puot ay nagngingit-ngit.
Dakilang Ama, tunay nga po na napakabuti niyo sa buhay ng bawat isa. Kami po ay nagpapasalamat na muli ay nagkasama-sama kami para papurihan ang iyong pangalan. Salamat Panginoon sa mga gamit na pinrovide niyo para kami maprotektahan. Salamat din po sa mga inihanda niyong pag-iingat para sa amin. Nawa Panginoon ay makitaan niyo ang bawat isa ng pagsunod at pagiging magandang halimbawa para sa iba. Patuloy niyo pong gabayan ang buong church at patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, Truth and Life Christian Church. Yes, the Lord is good. Hallelujah, the Lord is good. At ang dalangin po natin na ang bawat isang pamilya ngayon sa kanilang mga tahanan ay nakaupo sa pangunguna ng kanilang ama o ng ina ng tahanan upang magpuri ng sama-sama. At ang dalangin po natin, maranasan natin ang pagkilos ng Panginoon upang ang mga barriers ay ma-break and that there will be changes in our lives, spiritual changes, spiritual breakthrough. Hallelujah, hallelujah. Ito ang ating panalangin sa pamamagitan ng mga awitin na ating awitin ngayon. Dalangin natin na tunay na maranasan natin ang powerful grace ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat pinararanas mo sa amin na sa kabila ng aming pagkakahiwa-hiwalay na magkakapatid ay naririto pa rin kami upang sama-samang magpuri at magbigay ng parangal sa iyong pangalan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan. Buong
sambahin. Ang laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Ang laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Ito po ang aming pinanghahawakan, Panginoon, kung tunay na naranasan namin ang iyong dakilang biyaya, ang iyong makapangyarihang biyaya sa aming buhay. Tunay na matatagpuan mo kami at masusumpungan mo kami na laging nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong pangalan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang nagdudulot nito, Panginoon, sa amin. Wala kang nga pong katulad sa aming buhay, Lord. Ikaw ang Diyos na bumabago ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na yumakap sa aming mga karumihan. At ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin, Panginoon. Kaya po kami nais na patuloy na magsama-sama bilang isang church na magpuri at magbigay ng karangalan sa iyong pangalan, Panginoon. Nais ko pong basahin ang Psalm 86, verses 8 onwards. Among the gods there is none like you, Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Hallelujah. Patuloy po nating itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon, ating Diyos na walang katulad, at ang ating Diyos na gumagawa sa ating kalagitnaan upang maranasan natin ang isang spiritual breakthrough sa ating mga pamilya at sa ating church. Let us continue to be an attitude of worship and in an attitude of prayer as we sing the song. May it be a prayer in our hearts as we lift the name of God. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y ialay. Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y ialay. Panginoon,
Paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y ialay, Panginoon, ikaw lamang itataas, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y ialay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming pararangalan sa aming buhay. Nawa, makita mo sa aming mga pamilya, sa bawat isang pamilyang nakaupo at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Makita nawa ang iyong gloria. Makita nawa, Panginoon, ang pagniningning ng iyong buhay sa aming mga patotoo. Gayon din sa buong iglesia. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. At ang dalangin namin, ipatuloy naming marinig ang iyong mensahe, ang iyong tinig, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay patuloy na matuto at ang aming pananampalataya ay mas lalong maging matatag, Panginoon. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, ang iyong mga katotohanan, Panginoon, ang aming pananampalataya ay patuloy na nabubuo, Panginoon, at patuloy na tumitibay. At ang iyong kapangyarihan sa amin, Panginoon, ay nagniningning. Marami pong salamat, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Hiniling namin ay madala, Panginoon, ng buong kumpiyansa sa pamamagitan ng karunungan mo na iyong ibibigay, Panginoon, sa iyong manggagawa. Ito ang aming dalangin, Panginoon, na punuin mo siya ng iyong wisdom, Lord God, that He may speak your very words. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, the Lord is good. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. At muli po, tayo po'y pinagkalooban niya ng napakainam na mensahe. Ito po'y bago nating tema sa bago nating taon. Muli, 38 years of church anniversary. So our team is breaking the barriers. Spiritual breakthrough. Napakarami pong mga balakid, mga kapatid, na kailangan po na mabasag sa ating pong mga buhay para po malubos nating patuloy na maranasan yung mga pangakong binitawan po para sa atin ng ating Panginoon. So, ang isa po sa kailangan natin, mga kapatid, unang-unang kailangan natin upang mabasag ang mga balakid na ito, ang mga barriers na ito, at tayo'y makatawid doon po sa nais ng Panginoon na marating natin, ay ang tinatawag po nating active faith. Now, active faith
as we have studied last Sunday, is not emanating from us. Hindi po ito galing sa atin. Kaya po wala po tayong may pagmamalaki. Taliwas po sa kaisipan marahil ng marami. Ang pananampalataya po, mga kapatid, ay isang regalo ng ating Diyos. It is a gift from God. Hindi po sinasabi ng banal na kasulatan na ang pananampalataya, maging ang bunga nito na mabuting gawa, ay nanggagaling sa tao. Ito po ay isang regalo ng Diyos na binibigay po sa atin. Nagkaroon po tayo ng illustration yan last Sunday. Ito po yung ginamit nating illustration. The seed, the sprout, the soil, and the sower. So ano po yung seed? Ito po yung gift of God, gift of faith, gift of grace, and then yung sprout na parte o nakakonekta sa pananampalataya sa seed ay mabubuting gawa. Yung nakikita po sa atin para ma-confirm o magkaroon ng ebidensya yung sinasabi po nating pananampalataya na galing sa Diyos. At dahil tayo po itong lupa, soil, so malinaw po na hindi kaparte ng soil o hindi dating part ng soil ang seed. Ang seed po, mga kapatid, o binhi ay inihahasik. Hindi po nagtatanim mag-isa ang lupa. Hala pong kakayanang magtanim ang lupa. Meron pong tinatawag na tagahasik or yung sower. Sino po siya? Ang ating Diyos. Siya ang naghasik or nagregalo sa atin ng binhi ng pananampalataya, ng grasya, ng kaligtasan. Siya po ang naghasik. So therefore, hindi po tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos, gayon din sa harapan ng tao, na ang pananampalataya ay galing sa atin. Pinatututuhanan po yan, mga kapatid, ng mga bersikulo sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Ang sabi po dito, kung pag-aaralan po nating mabuti, sinabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, for it is by grace you have been saved through faith. Now notice, yung kasunod na praise or na salita ay, and this is not from yourselves. So malinaw po ito, mga kapatid. Ano po yung hindi galing sa atin? Yung grace, yung faith na nagligtas sa atin. Okay? Wala pong may pagmamalaki ang tao, hindi po sa atin galing yan. Yung grace at yung faith. Kaya malinaw pong sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 that this faith and the grace that saved us is not from ourselves. Ay saan po galing? Malinaw pong sinasabi ng Scripture. It is the gift of God. Gift of God. Not by works, so that no one can boast. No one could boast. Lahat tayo hindi pwedeng magmalaki sa harapan ng kapwa natin tao at sa harapan ng ating Diyos. Verse 10, for we are God's workmanship, or we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Meron pong good works na nababanggit dito, mga kapatid. But these good works, mga kapatid, ay hindi kamukha
ng sinasabing works dito sa verse 9. The grace of God saved us, not by our works. Hindi po yung ating gawa. So, before salvation, walang titig ng works mula sa atin, mga kapatid. Okay? We will not be qualified because of our works in order for us to be saved. No. But, after we have been saved, nung naligtas na tayo ng Panginoon, nung natanggap na natin yung gift of God, which is salvation by grace through faith, ang purpose po nun, mga kapatid, ay malinaw na sinasabi sa verse 10. Ano po ang purpose? We are God's workmanship or handiwork, tinatrabaho tayo ng Panginoon, na ang ating pundasyon ay ang ating Panginoong Jesucristo, the finished work of Christ. Na pag nasa atin ang kaligtasan, nasa atin ang gift, ano daw ang magiging resulta, magiging produkto mula sa atin? We will do what? We will do good works. At mga kapatid, dito kayo magugulat. Ang purpose na ito, ang good works na ito, ay matagal nang pinaghandaan ng Diyos at pinagplanuhan, which God prepared in advance for us to do. Matagal nang pinagplanuhan ng Diyos na ikaw ay ililigtas, hindi para magtampisaw, hindi para magkasalang patuloy. Niligtas ka ng Diyos by grace through faith para ano? Para gumawa ng mabuti. Huwag mo sabihing mahirap, kapatid. Huwag mo sabihing, ay, mahirap palang maligtas, gagawa ka ng mabuti. Hindi po mahirap. Bakit po? Because of the grace of God that you have received. The powerful grace of God. Yan po pinag-aaralan natin. Because you received the powerful grace of God, wala pong mahirap. It is not you. Just like what we have discussed last Sunday, yung sinabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians 15:10, for by the grace of God, I am what I am. And this grace to me was not without effect. No, I work harder than any of them. Yet not I, but the grace of God that was, or that is, with me. So, nagagawa ni Pablo ang sa mga mata ng walang pananampalataya ay napakahirap. Nagagawa niya hindi dahil magaling siya, hindi dahil pinipilit niya ang kanyang sarili. Nagagawa ni Apostol Pablo because of the powerful grace of God that he received from our God through our Lord Jesus Christ. Okay, so malinaw po sa atin, mga kapatid. Matatapos yung mga argumento at debate ng pagmamayabang patungkol sa good works at patungkol sa faith. Yung bang palakasan o palakihan ng pananampalataya, wala pong ganoon, mga kapatid. Hindi tayo nagpapalakihan ng pananampalataya at hindi tayo nagpaparamihan ng good works. Ang gumagawa sa atin, mga kapatid, ay ang Diyos. We are God's workmanship. Kung gagamitin ka ng Diyos sa malakihan, so be it. Kung gagamitin ka ng Diyos sa maliitan, so be it. Sa panahon ng judgment, mga kapatid, I mean the judgment seat of Christ, we know the two judgment, the great white throne judgment and the judgment seat of Christ. For us believers, ang meron po tayo is judgment seat of Christ. Hindi po tayo pupunta sa great white throne judgment. Separately, yun po ay para sa mga hindi mananampalataya. So, sa judgment seat of Christ, mga kapatid, hindi po tayo hahanapan ng Lord. Hindi niya sasabihin, hindi niya tayo titingnan based dun sa hindi naman niya pinlano para sa atin. Okay? Titingnan niya tayo, mga kapatid, doon sa kung paano niya tayo gustong gamitin. Magsusulit tayo 100%
capacity or ng skill or ng gift na pinagkaloob niya sa atin. Ganun po yun mga kapatid. So wag tayong magpapagalingan. Kung ang ilan ay binigyan ng 10, ipagsusulit niya yung 10. 100%. Pag naipagsulit niya yung 10, very good siya. Excellent siya sa Diyos. Okay? Ang binigyan ng 20 or ng 20, pagdating ng judgment seat of Christ, ipagsusulit niya yung 20, kailangan mabigay niya yung 100% sa Panginoon. Hindi dahil sa kanyang effort, kundi sa grace, sa powerful grace of God. Pag naibigay niya yung 20%, yung 100% of that, very good siya sa Panginoon. Kaparehas lang ng pinagkatiwalaan ng 10. Okay? So, sa harapan ng Diyos, mga kapatid, walang malaki at walang maliit. Walang paramihan ng members, pagandahan ng kung ano man. Hindi po yun ang titignan. Ang titignan ng Panginoon is naging faithful ka ba sa iyong calling? Naging tapat ka ba sa iyong calling? Kung tinawag ka na magdilig ng halaman, maglinis ng bakura ng church, huwag mong kainggitan yung iba. Gawin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Lord. At doon ka huhusgahan, at doon ka ibibless, at doon ka bibigyan ng reward ng Panginoon sa kung ano ang calling, pinagkatawagan sa iyo. Kapatid, ganun po mga kapatid. So hindi po tayo nagpapagalingan. Okay? Ginagampanan lang natin kung ano ang pagkatawag or ang calling sa atin ng Panginoon. Okay, so this is our life's question for today. What is saving faith? Because we are discussing today the active faith. And last Sunday, meron po tayong 3 puntos na pinag-usapan about, we have introduced, but not yet discussed, the 3 points. We have introduced the 3 points ng active faith. Saving faith, working faith, living faith. And for today, mga kapatid, pag-aaralan po natin yung una pa lang, unang puntos, which is saving faith. So what is saving faith? Do I have saving faith? Ayan, tatanong po natin sa ating sarili. So lagi na pong ganito ang mga ano natin, mga kapatid. Ang lagi nating mga life's question. Hindi natin tatanungin ang sino man. Magiging very personal sa atin ang mensahe ng Panginoon. Huwag kang tumingin sa kapatid. Huwag mong i-judge ang kapatid. I-judge mo ang sarili mo. Let us break through the barriers. Let us have that spiritual breakthrough para maranasan natin yung buhay na pinapangako ng Panginoon. Buhay na ganap at kasiyasiya. Sa Tagalog, ano ang pananampalatayang dulot ng kagandahang loob ng Diyos at humahantong sa kaligtasan? Malinaw po yan. Pananampalataya, hindi galing sa iyo. Galing to sa Diyos. Dulot ito sa iyo ng Diyos. Kaya pag nanggaling sa Diyos ang pananampalataya, hahantong ito saan? Sa kaligtasan. Pag galing sa Diyos ang pananampalataya, babalik to sa Diyos. Okay? Yun po. Kaya kailangan natin makita ang katotohanan, mga kapatid. Taglay ko ba ang ganitong klase ng pananampalataya? Taglay ko ba? Ito ba ang nananalaytay o nabubuhay sa akin? Yung sinasabing saving faith. So, because faith or saving faith is the only instrumental means by which the righteousness from God will be received. And so, we are considered righteous heir of eternal life. My dear brethren, it is critical, it is important that we understand what saving faith or justifying faith really means. Pwede tayo magkaroon ng sarili nating meditation. Bigay ko yung verse, pero hindi natin tatalakayin ngayon.
Tinatalakay rin po ito sa Romans chapter 3, verse 21 up to Romans chapter 4, verse 25. But we will not go there. Mahabang talakayan yun, magandang personally, gawin yung supplement sa ating pong discussion ngayon. But, the Lord Jesus Christ Himself warns that on the last day, some will believe that they have been servants of Christ, but in fact, will not be permitted to enter the kingdom because they never actually believed in Him and therefore never did His will. Nasabihin ko rin uli yung verses na ito mga kapatid, pero talakayin nyo na lang or gawin nyo na lang na Bible study, personal Bible study nyo. Itong istorya po na ito mga kapatid ay nandun sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Now, one of the biggest barriers, my dear brethren, that must be broken, because our theme is breaking the barriers. And one of the biggest barriers that must be broken in order for us to have a spiritual breakthrough that permits us to enjoy God's promises in Jesus Christ is, ano po itong barrier na to? The ignorance of the truth. Marami sa atin hindi natin nararanasan or nai-enjoy ang mga pangako ng Panginoon. Bakit? Because of the ignorance of the truth. Okay? Ignorance of the truth. Now, saving faith has three components or three aspects. Hindi po ito bigla lang natutunan ni Pastor Doy. Ano po ito? Resulta ng mga pagbabasa natin at nakuha po natin ito sa Reformed Theology. Matagal na pong inaaral to at matagal nang napapatutuhanan ayon sa Scripture. Galing po to sa Reformed Theology. Saving faith has three components or aspects. Para matawag mo na ang pananampalataya na ito ay talagang galing sa Diyos at talagang nagdudulot ng kaligtasan sa mga pinili ng Diyos. So tatlo po yan. Three aspects of saving faith. We will introduce one by one. Pero malamang yung number one pa lang uli ang ating pong mapag-aaralan ngayon. So three aspects of saving faith. Number one, notitias. Now, this is not an English word. This is not an English term. Ang term po na ito ay Latin, Spanish, Latin word, notitias. Ano pong ibig sabihin ng notitias? The first aspect of saving faith. Notitias is the intellectual content of what we believe. Mamaya natin pag-aaralan. This is the intellectual content of what we believe. Yun ang number one. Yun ang unang-una sa listahan. Yun ang unang-unang darating para matawag mo na saving faith. Ang tangan mo, ang nananalaytay sa buhay mo, yung pananampalatayang taglay mo. Okay, number two. Number two aspect of saving faith is ascensus. And what is ascensus? Ascensus is the belief or the agreement that arises to the knowledge we receive. Okay? Yun po yung ascensus. And then, number three, the third aspect of saving faith is fiducia. Fiducia means the trust we gave to the one that was revealed in the knowledge that we receive. Huwag kayong magulumihanan, isa-isahin natin para matutunan po natin. In other words, yung notitias po sa Tagalog, ito po yung balitang dumating sa iyo. Para bigyan natin ng talagang direktang salita, ang dumating po sa ating balita ay anong balita yan? Tinatawag na mabuting
balita or the gospel. This is noticias. Yung word of God na dumating sa atin. Yung news, yung good news, yung gospel, yung tinatawag nating logos. Dumating ang logos, dumating ang salita, dumating ang news. Yun po yung unang aspect. Pero hindi po dapat manatili doon ang tao. Marami pong tao na nagsasabing mananampalataya na nandun lang po sa alam nila ang salita. Nandun sa noticias, nandun sa news. Naiiwan doon ang buhay kaya hindi maka-breakthrough. Kaya pagdating ng kapagsubukan, pagdating ng temptation, iiwan na naman nila ang salita. Iiwan na naman nila. Hindi na naman sila magtutuloy sa pananampalataya. Hindi po yun ang saving faith. Ang saving faith, pakinggan natin mga kapatid, ay kinocompose ng tatlong aspeto. Una pa lang yung dumating na balita. But, the second one is ascensus. Ay yung ascensus po mga kapatid, yung pagkarinig mo ng mabuting balita, pagkadinig mo, pagkaunawa mo ng mabuting balita o ng gospel, tutubuan ka ng or dadaloy sa iyo yung paniniwala. Namnamin po natin mga kapatid. Hindi lang narinig mo, hindi lang nalaman mo, pero pinaniniwalaan mo at nag-a-agree ka. Nag-a-agree ka doon sa narinig mong news. Yan pong ibig sabihin ng second, yung ascensus. Nung winitnessan ka ng gospel, ng istorya ng ating Panginoong Jesucristo, pinaniwalaan mo siya. So nangyari sa iyo yung second aspect ng saving faith. Okay? Nag-agree ka sa narinig mo. And then yung third part, or yung third aspect ng saving faith, which complete the package of saving faith is fiducia. Diyan po tingnan nyo mabuti, fiducia. Diyan po nanggaling yung fide. Sola fide. Ano po yung sola fide? By faith alone. Doon po sa ating pong mga sola. Okay? Fide. Kaya ang ibig po sabihin ng fiducia mga kapatid is, nung narinig mo yung noticias, yung news, nag-agree ka na totoo yung narinig mong news, at nagtiwala ka, naniwala ka at sumampalataya ka sa tao na ikinukwento sa buhay at mga salita ng tao na ikinukwento dun sa istorya. Okay? Yung pananampalataya mo mismo, personally, sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ang iyong tagapagligtas and at the same time, ang iyong Panginoon. And that is saving faith. Marami pong nananatili lang sa alam ang good news, kilala si Jesus Christ, pero hindi nag-a-agree kay Jesus Christ. Meaning, nandun lang sila sa mga komportableng mga pinipili lang nila yung mga komportableng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto lang nila sa ating Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas. Ang gusto lang mangyari ng mga taong ito ay gamitin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang convenience. Okay? Sa kasarapan, sa blessing, sa kayamanan, sa healing. But never na dumarating sa kanila yung pagpayag na ang ating Panginoong Jesucristo ay maging Diyos at maging Panginoon ng kanilang buhay. Ang meaning po kasi ng Panginoon, mga kapatid, nilalagay mo ang ating Panginoon sa pedestal na siya ang mag-uutos at hindi mo siya kailanman susuwayin. Marami pong tao hindi sumasapit doon. Ayaw gawin ang ating Panginoong Jesucristo na Panginoon dahil ayaw nilang sundin
kung anong gustong mangyari ng ating Panginoon. Gusto lang kaligtasan, pero ayaw sumunod sa ating Panginoon. And that is the three aspects of saving faith. Pag-aaralan natin yung 2 and 3 sa mga susunod, pero pag-aaralan natin ngayon yung first part. Okay? So, notitious. Gagamit po tayo mga kapatid ng verse or text sa Bible na magpapaliwanag sa atin kung ano itong number 1 aspect of saving faith. Notitious. So, notitious, once again, is the knowledge, and what I mean when I say knowledge is the complete knowledge of the truth that we believe in. Kompletong pagkaunawa sa katotohanan na pinaniniwalaan natin. Okay? At least, mga kapatid, hindi yung sa ulado mo yung buong scripture, hindi naman yan ang ibig sabihin ni Pastor Doy. Hindi mo sasauluhin from cover to cover itong scripture, itong mabuting balita, itong Old Testament and New Testament. Hindi naman ganoon ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Ibig sabihin, kompletong pagkaunawa, at least, ng tinatawag nating gospel. Yung full knowledge natin sa gospel. Ano po yung gospel? Istorya nino? Istorya ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Dapat kumpleto po ang pagkaunawa natin doon, mga kapatid. And many will say, maraming mga tao magsasabi, mga kapatid, yung bang kinakatamaran ang patungkol sa katotohanan, lalo na sa kanilang kaligtasan. Marami magsasabi, basta ako sumasampalataya. Bakit kailangan pang malaman lahat yan? Ay pananampalataya lang naman ang kailangan para maligtas. Well, half truth po yun. Totoo naman na pananampalataya ang kailangan para maligtas. Pero kasunod ng pananampalataya, which we will study today, kasunod po ng pananampalatayang binigay sa atin, ay meron pong tinatrabaho at nais ipalabas ang Panginoon sa atin, bunsod or dulot ng pananampalatayang sinimulan niya sa atin. Okay, so, if this is your principle, kagaya ng mga nagsasabing, pananampalataya lang naman ang kailangan para maligtas, so hindi ko na kailangang malaman ng lahat. Well, if this is your principle, there is a great chance that you will end up lining up to the wide road that leads to misery and destruction. Kapag ganun lang ang prinsipyo mo, kapag ang prinsipyo mo, hindi ko kailangan ng katotohanan, hindi na. Sapat na sa akin yung may pananampalataya ako. Sapat na sa akin yun. Hindi ko na kailangan malaman lahat. Huwag niyo pong katamaran, mga kapatid. Yung katotohanan. Kaya nga po laging meron tayong Thursday prayer meeting. Lagi rin po tayong may Sunday worship. Kasi kung sapat na po yung isang pagkakataong winitnessan ka, tinanggap mo ang Panginoon, feeling mo may pananampalataya ka na, so hindi ka na dapat pala na pumunta ng church. Wala ka nang dapat gawin kasi sapat na yung one time na yon. Pero hindi po ganun, mga kapatid. It's very, very far from the truth. Hindi po ganun, mga kapatid. Meron pong gagawin ang Panginoon, plano ang Panginoon sa atin, na pinaghandaan na po niya, pinrepare na niya, sa napakatagal na panahon na. May papalabasin siya sa atin na magbubunsod ng kanyang kaluwalhatian. Remember the 5 points of God's plan of salvation. Yung kung natatandaan niyo yung mga last studies natin, mga kapatid. Yung 5 points, the giving of grace, ano pa? The knowing of truth, and then after the knowing of truth, the outpouring of joy, because you know the truth. Nag-uumapaw ngayon ang kaligayahan. Hindi ka nagkaroon ng kaligayahan sa wala.
Nag-outpour ang iyong kaligayahan because you are hearing something new, which is very beneficial to your soul. Isang regalo na mula sa Diyos na kailanman hindi mo makakamit. Pero naririnig mo ngayon ang katotohanan na yon, ang good news na yon. And because of that truth na dumadaloy sa iyo or dumarating sa iyo, nagbubunsod po yun ng outpouring of joy. The joy of the Lord. Okay? And then, yung joy na yon, mga kapatid, because of that truth and because of that outpouring of joy, natututunan mong ibigay sa Diyos. Ang alin? Ang luwalhati, ang papuri, ang pagsamba. Tsaka pa lang po lalabas yung pagsamba, yung tunay na pagsamba, yung hinihingi ng Diyos na darating nga ang panahon na merong mga taong titindig para magbigay sa akin ng tunay na pagsamba. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil dumadaloy sa kanila yung plano ng Panginoon. Okay? The giving of grace, the knowing of truth, the outpouring of joy, the ascribing of God's Word, and then pag totoo yung pagsambang ibinibigay mo sa Diyos, kapatid, doon nagsashine o doon tumitingkad at doon natutuwa ang Diyos at kumikinang ang kanyang kaluwalhatian. Yun po yung ultimate purpose ng Diyos, bakit tayo niya niligtas. At tanong nyo sa inyong sarili, kikinang ba ang kaluwalhatian o ang glory ng Lord kapag ka nakita ka? Uy, ayun pala yung niligtas ko ah. Uy, nag-glorified ako dahil nandun siya sa sabungan, nakikipagsabong siya. Or, ayun yung niligtas ko. Nandun siya sa ano niya, sa mistress, dun sa kabit, nandun siya. Kaya nag-glorify ako. Wala pong ganon. Hindi po kailanman mangyayari ang ganon, mga kapatid. May plano ang Diyos, kaya tayo niligtas. Hinanda niya na yon bago pa man magsimula ang sandaigdigan. Gagamitin ka para sa kanyang kaluwalhatian. If this 5 stages of God's plan of salvation is not happening to you, it is a signal. Take note of this. Kung hindi nangyayari sa iyo itong tatlo na ito, dumating ang grace, nalaman mo ang katotohanan, nag-umapaw ang iyong kaligayahan, ibinigay mo ang papuri sa Panginoon, at ang Diyos dahil sa totoong papuri ay naluluwalhati sa iyo. Kapag hindi ito nangyayari sa buhay mo, kapatid, it is a signal that you have not received the powerful grace of God in your life yet. Wag niyo po sana akong kasuklaman doon, pero mga kapatid, yun po ang katotohanan. Mas magandang kung nakakatulog ka sa mundong ito, kapatid, mas magandang kung medyo pa-relax ka at nakakatulog ka sa mundong ito, hindi mo pinapansin ng Diyos, mas magandang meron pong bumatok sa iyo at magising ka. At pagising mo, nasa mundo ka. At matututunan mo kung anong ibig sabihin ng grasya ng Diyos. Mas maganda po yun. Mabatukan ka sa mundong ito, masampal ka sa mundong ito, at magising ka sa katotohanan. Ang mahirap, mga kapatid, yung relax ka sa mundong ito. Nakakatulog ka spiritually sa mundong ito. At paggising mo, nasa impyerno ka na. Mas magandang mapahiya ka dito sa mundo. Alugin ka. I-shake ka. Basagin ang mga barriers na nasa iyo, mga hadlang. Mas mainam yun. Anyway, walang mahusay sa atin. Lahat po tayo ay kinaawaan ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat nagpapataasan o kung anumang nagpapayabangan. Pero kailangan nating gisingin ang isa't isa para makita po natin kung ano yung pinagplanuhang buhay na gustong
palabasin ng Diyos sa atin. It is not wrong to confirm. It is not wrong to examine ourselves. It is not wrong, mga kapatid, kung busisiin mo ang iyong sarili. It is not wrong. It is not wrong to confirm and examine yourself whether or not you are in the faith. What is wrong, my dear brethren, is to stay in a belief system that is not working. Okay? Yun po ang mali. Yung manatili ka sa isang akala mo tamang-tama na. Uy, ligtas na ako. Ang kaligtasan ko ay grasya ng Diyos. So kahit magkasala ako ngayon, kahit sumiping ako sa babae ngayon na hindi ko naman asawa, kahit magnasa ako ng mga bagay sa mundong ito, kahit na kung anumang kasalanan ang gawin ko, okay na ako. Finished work of Christ na eh. Okay na ako. Dahil niligtas naman ako ng Diyos, hindi dahil sa aking gawa, kundi dahil sa Kanyang grasya. Mga kapatid, lumayas ka sa ganong paniniwala. Iyon ang mali. Do not stay in that belief system. It will never gonna work. Okay? Kahit ang isang kumpanya, mga kapatid, ang isang kumpanya na itinayo, pero patuloy na nalulugi. Hindi kumikita, patuloy na nalulugi. Saan po pupulutin yon? Pupulutin yon sa kangkungan. Okay? Isang araw mababankrupt yon. Hindi na magpapatuloy. The same is true. The same is true with our spiritual life. God promises abundance. God promises a life that is desirable. Nakasama mo ang Diyos. Hindi desirable na makuha mo ang kung ano man dito sa mundong ito. The life that God is promising to you, to us, is the abundant spiritual life. Yung hindi ka nag-aalala. Kumulog man, kumidlat, lumindol, anumang mangyari, magka-COVID, magka-pandemic, mamatay ka man, anuman mangyari, may kapayapaan ka. That is the life that God is promising to you. Hindi yung paparamihin mo ang pera mo, papagandahin mo yung mukha mo, tatapalan mo ng maraming, tawag dyan, yung, anong tawag sa ganon? Collagen ba? Ano? Masyado mong pinapasikat ang ano mo, hanggang ano lang po tayo mga kapatid. Hindi tayo aabot ng 100, ng 100 years old. Huwag yun ang paghandaan natin. Mali yung mga belief system yun ng health and wealth, prosperity, gospel. No. Hindi yun ang pinapangako ng Diyos sa atin. Ang pinapangako ng Diyos sa atin na life that is abundant is you have confidence. You have peace that whatever will happen in this planet Earth, lilipad kang kasama ng Panginoon sa kaluwalhatian. Yun ang pangako ng Panginoon. Okay? God promises abundance, not spiritual bankruptcy. So what to do? Anong gagawin natin, mga kapatid? Let us examine ourselves. Examine your knowledge about the truth from where your belief system has been built. Let us examine ourselves. Ano bang pinapaniwalaan natin? Kasi po yun po yung unang-una noticias. Ano ba, malinaw ba sa atin talaga? Ano yung tinanggap natin? Yung kaligtasan? Ano yan? Let us examine ourselves, our knowledge about the truth. Remember that we must break through the barriers or mga hadlang that hinders our fruitfulness and blessedness, that hinders our journey to the life that God has promised to us. Pupunta tayo sa promised land ng Panginoon eh. Okay? Huwag tayong magpapadistract sa kung ano-ano mang nangyayari sa mundo.
at kung anong mang nangyayari sa ating sarili. No. We must experience, my dear brethren, spiritual breakthrough. And pag malinaw na sa atin, masasabi natin, this is the life that I've always wanted. Ito yung buhay na hinahanap ko noon pa. Akala ko ang buhay na hinahanap ko is yung mag-iipon ako ng maraming pera at pag marami na yung pera ko, uupo-upo na lang ako sa bahay. Nood-nood na lang ako ng TV. Kain-kain na lang ako ng popcorn. Hindi po yun ang pinangako ng Diyos, mga kapatid. Okay? Hindi yung buhay na hayahay na sinasabi. But, God has promised us spiritual blessedness, fruitfulness. Yun bang, kagaya ng sinabi ni King David, yung sinabi niya sa Psalms, whom have I in heaven but you? And there is nothing in this earth that I desire more than you. Dumarating ba sa atin yun, mga kapatid? Dumarating ba sa buhay natin na wala tayong nakikita sa mundong ito na mas mainam na makuha kesa sa ating Panginoong Jesucristo? Ngayon, hindi mangyayari sa atin yun, mga kapatid, kung tamad tayo sa katotohanan. Kung tamad tayong alamin ang noticias, yung knowledge, yung news about who He is. Pero, di ko alam kung anong oras, kung ilang minuto nang ang dumaan. Baka medyo matagal to eh. So, my dear brethren, so I think, even though introduction ang narinig natin, mga kapatid, I think God has said His peace for this moment, for this day, for this Sunday. We will be dealing with the text, 2 Peter chapter 1, verse 1 to 15, maybe on Thursday, if God is willing, or by Monday. As for now, my dear brethren, we will close with this. Sasarado natin ang salita ng ating Panginoon para sa linggo na ito. Bigyan po natin ng papuri, bigyan po natin ng pasasalamat ang ating Panginoon sa binigay niya pong pagkain sa atin sa umagang ito. Now, in a benediction, let me read Jude 24 to 25. I will read in Tagalog. So, sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang papuri ay pagkaloob natin sa ating Diyos at naway ang kapayapaan na dulot ng Kanyang mga salita ay sumaatin. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat.